O ito, dito naman tayo sa impeachment ni VP Sara. O talaga naman, di ba? Tignan mo, ang daming issues na dapat natin pinag-uusapan, tapos putang ina yung away ng mga vlogger yung pinag-iintindihan nyo. Dito tayo sa mga issue ng bayang Pilipinas, yan ang banata natin. Hindi yung vlogger sa vlogger nagbabanatan para kayong mga bata. Putang ina niyan, wala namang patimpalak ng kung sino yung pinakamagaling na vlogger sa Pilipinas. Lahat kayo nag-away-away. Kalmado lang. Focus tayo sa issue. Focus tayo sa goal. O ito, pakinggan natin itong formal na pagsisimula ng opening rights dyan sa impeachment ni VP. Ngayong hapon po ay formal nang nagbosyon ng Senate minority sa plenaryo para simulan na agad ang opening rights ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero bago po yan ay nanindigan si Senate President Chis Escudero na hindi siya makikinig sa mga anyay gustong madaliin ang impeachment trial ni Vice President Duterte. Ayon po kay Escudero ay magpapatuloy raw sa kasalukuyang schedule na June 11 ang pagdinig sa presentation of charges laban sa bise. Hindi raw susunod ang Senado sa pagmamadali ng umano'y mga pabor sa impeachment. Pero hindi niya rin daw naman patatagalin ito at susunod lang umano sa kung ano ang sinasabi ng konstitusyon. Hindi ko gusto si VP Sara pero hindi ko rin Grabe ka naman. Grabe naman doon sa hindi mo gusto si VP Sara. Makala mo naman gusto ka niya. O, tinan mo naman yung mukha mo, sir. O, parang ano yan ng pachinko ball. Parang gulungan ng mga pachinko ball yan. Yung pagmumukha mo, puro butas. Tapos kung makapag ano ka na hindi mo gusto si VP Sara, tanongin mo muna si VP Sara kung gusto ka. Tsaka-tsaka mo, sir. O, grabe ka naman. Hindi mo gusto si VP Sara. hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Itong mga taong nagmamadali, klaro naman na ayaw sa kanya. Kilala nyo naman sila eh. Itong mga gigil na gigil, klaro naman na gusto siyang matanggal. Sino mang... Oo nga. Sigurado ba sila na kapag nagsimula na yung impeachment, matatanggal si VP? Di ba hindi naman? Oo. pabor o kontra kay VP Sara, sino mang pabor o kontra sa impeachment, may posisyon na sila. Hindi ako magpapadala sa kanila. Yan pong narinig nyo ay pahayag ni Senate President Chis Escudero, pero yan po ay bago itong nakikita nyo na live na kuha mula dyan po sa Senado kung saan ngang formal na hiniling ng minority dyan na simulan na itong impeachment proceedings para kay Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi po kanina ni Senator Ontiveros ay hindi naman daw po tatagal ng 1 oras kung masimulan yung opening rights. Pwede daw pong mag-oath na muna si Chis Escudero bilang presiding judge at silang mga senador ay mag-oath bilang senator judges. Ganon din yung formal na ipresenta nga itong articles of impeachment na ipinadala pa ng Kamara noon mula pa noong Pebrero. Samantala, tinawag namang isang kasalanan ni Lingayen Dagupan Archbishop. Puta, ito na. Ito na yung kupal na si Socrates Villegas. Putang nakikialam na naman. Kupal ka talaga, ha? O, Katoliko ako. Hoy, Socrates Villegas, hindi ka na naman. Ang hilig mong makialam sa problema ng Pilipinas. Tikom ang bibig mo sa mga pagnanakaw ng mga kongresmang hayop ka. Mantakin mo. Sinisisi nyo si VP Sara na na nagnakaw. Inilahad na ni Toby Chanco at saka ni Frasco sa Cebu. Inilahad na nila na kaya sila pumirma dahil ipinangako sa kanila yung mga budget. Okay, yung mga pera nagkabayaran para pumirma ng impeachment para kay VP Sara. So, sinisita natin yung mga sinasabi niyong pagnanakaw sa pondo, samantalang pumirma sila dahil sa pondo, nananakawin din naman nila. Dito ka lang nakikialam kay VP Sarang hayop ka.
Tangina nyo, bakit hindi na lang kayo magbinyag? Wala naman kaming pakialam sa trabaho nyo. Magbinyag kang kupal ka. Lahat ng tao, bata dyan sa paligid mo, binyagan mong ulul ka. O kung gusto mo, magkasal ka. Lahat, kahit hindi nagmamahalan, ikasal mong hayop ka. Wala kaming pakialam sa ginagawa nyo sa simbahan. Wala kaming paki sa mga kahayupang ginagawa nyo sa likod ng altar, ha? Wala kaming pakialam doon. Wag lang kayong nakikialam sa mga bagay na labas na sa bukasyon nyo. Okay? Labas sa bukasyon nyo, itong pakikialam dito, lalong-lalo na kung putang inapuros kayo mga bayas. Pagka mga Duterte lang, dun lang. Tiko man bibig ninyo sa mga Marcos. 5,500 flood control project, 1.4 billion per day, putang ina ninyo, mas malaki yan. Bakit hindi kayo nag-iingay tungkol dyan? Binabaha ang mga Pilipino. Yung mga Katolikong nagsisimba sa inyo, mga hype kayo. Kahit wala naman natututunan sa inyo tungkol sa salita ng Diyos, pero kayo politika, na dapat puro salita lang ng Diyos ang ano nyo, ang pinakapakalat nyo, puro kayo mga propagandistang mga hayop kayo. Imbis na magpakain kayo ng mga mahihirap, ang laki-laki ng pera ng CBCP na ini-invest dyan sa BPI. Putan yun, dami nyo ng pera. Lahat kayo, puros lang naman din kayo tanggap ng pera. Mula sa mga miyembro ng simbahan ng Katoliko, kasama na ako dyan. Wala naman kayo nagagawa. Mga hayop kayo. Imbis na tulungan nyo yung mga Pilipino, putang ina, nakikialam kayo sa politika. Wala kayong ganap dito sa impeachment, mga hayop kayo. Ang daming rapist na pare. Yan ang atupagin nyo. Tanginan nyo yung mga nangyayaring kabulastugan dyan sa simbahan nyo, yan ang tutukan nyo. Okay lang sa akin kung lahat pinakikialaman nyo. Noon, galit na galit kayo sa mga Marcos. Di ba? Never again. Lahat kayo nakikipag-rally pa. Putang ina ngayon. Nakita nyo kung gaano kahayop itong gobyerno ni Marcos, tapos Duterte pa rin ang galit na galit kayo. Tayo na matagal nang wala si Duterte sa gobyerno. Galit na galit pa rin kay Duterte. O isip mo, may mga bago ng problema ngayon. Kasinungalingan, pagnanakaw. O ayan, si Martin Romualdez may kaso sa Amerika, bribery. Ba't hindi nyo kino-call out yan? Yung pagtaas ng kuryente, pagdami ng may hirap, walang trabaho, yung pambubudol sa bigas, ang taas na ng crime rate, ang daming drugs. Ang balita ko, may nahuli pang droga sa Argentina. Argentina ba yun? O basta somewhere in Latin America ba yan? O na parang may mga crew na mga Pilipino na hinold dahil tonelada, kilo-kilong cocaine ang nahuli sa kanila. May ganyan na yung katindi ang Pilipinas, putangin na ninyo, tapos impeachment ang inaatupag nyo. Dapat lahat ng issues ng gobyerno natin, inaano ninyo, pinaprioritize nyo. Ano pa? Ang ina nyo, yung impeachment ni BP Sara, sinisilip ninyo. Sinampahan din ng impeachment ni Cardema, ang presidente ng Pilipinas. Putang ina, dinedma ng Congress. Tapos, pagdating dito sa Senado, pinupuwersa nyo yung Senado na mag-push through dito sa impeachment. Samantalang yung Congress, hindi man lang in-entertain yung impeachment para kay presidente. Ano yan? Dati kayong galit sa mga Duterte, sa mga Marcos. Ngayon, aso na kayo ng mga Marcos. Di ba? O bakit hindi nyo na sila sinisingil dun sa human rights violation ng tatay niya? Bakit dati, ang tagal-tagal na nilang wala sa posisyon, lahat ng kahayupan ni Marcos Sr. noon, singil kayo ng singil. Ill-gotten wealth, human rights violation. Bakit ngayon, hindi na kayo nagsasalita tungkol dun? Ha? Ano yun? Nakalimutan nyo na? Move on na ba tayo dapat doon sa human rights violations ng mga Marcos? Move on na tayo doon sa ill-gotten wealth ng mga Marcos? Ha? Nabahagian ba kayo? Puro kayo Duterte. Bakit? Dahil tinangkilik ni Duterte yung libro na Behind the Altar. Di ba? Meron ganun libro na pinopromote si Pangulong Duterte kasi
Masyado kayong self-righteous, masyado kayong linis-linisan, pero sa hanay ninyo ng mga kaparian, ang dami namang bakla. Ang dami namang nangmumulestya ng mga pare. Ano, na ano nyo na yan? Na address nyo na ba yan? Kakapal ng mga pagmumukha nyo. Linis-linisan kayo. Kala nyo, lahat ng issue ng Bayang Pilipinas dapat sinisita nyo. Hindi lang puro Duterte. Lahat. Sitahin mo Socrates Villegas. Mula sa mga tao sa Imbornal hanggang sa baha, hanggang sa corruption. Mantakin mo, GAA, blankong GAA. PhilHealth, ninakaw yung pera ng PhilHealth. Putang ina, tahimik ka. 1 million na pabahay ang ipinangako. May budget ang Bayang Pilipinas dyan. Pera ng gobyerno yung pinopondo dyan. Ang bahay na nagawa nila, wala pang 100,000. Mga hayop kayo. Tapos dito lang kayo nakapokus sa impeachment ni VP Sara. Tangin ng mga demonyo kayo. Hindi nire-respeto yung ganyang mga tao. Dahil yung mga ganyang mga tao, ano yan? Ang kaluluwa niyan, Satanas. Dahil namumuliti ka. Hindi yan kasama sa sinumpaan nyo. Wala kayong pinag-aralan tungkol sa batas. Kaya wag kayong nakikialam sa gobyerno. Kaya nga separation of church and the state. Hindi kayo dapat nakikialam sa pamahalaan. Pakialaman nyo yung gobyerno nyo. Kung gaano karami yung perang kinukuha nyo sa mga Pilipinong Katoliko para ipadala dyan sa Vatican. Kaya gastusin nyo. Bumili kayo ng mga SUV nyo. Yung iba pang mga pare, may mga kabit pa yan. Yan ang unahin nyo. Mga buwisit kayo. Socrates Villegas ang pagkaantala ng impeachment trial ni VP Sara. Ayon po sa Arsobispo, may karapatan ng bansa na malaman ang katotohanan kung tinatago raw ito sa publiko. May tuturing daw yang pagnanakaw. Hindi raw deserve ng mga Pilipino ang pabayaan. Ulul, hindi ka spokesperson ng Pilipino. Socrates Villegas, kupal. Hindi ka spokesperson ng mga Pilipino. Hindi lahat ng Pilipino Katoliko. Kabana ng pisngi mo, busog na busog ka. Sarap ng buhay ninyo habang yung mga Pilipino, hirap na hirap ang buhay. Ano na bang ginawa ninyo para tulungan ang mga Pilipino naghihirap? Wala. Kaya na pikit mata kayo pag may mga nakikita kayong yagit. Ang dadamot nyo. Yung simbahan nyo nga, lagi nakasara pag walang misa. Bukas lang yung simbahan nyo pag may magbabayad. Pero pagka walang misa, sarado lagi. Bakit? Kaya nauubos yung mga nagsisimba. Kasi aatin ka ng simbahan, mantakin mo, may problema ka sa buhay. Pupunta ka ng simbahan, magdadasal ka, gusto mo ng koneksyon sa Panginoon. Tapos biglang ganito yung mga paring magsasalita. Pag pariringgan si VP Sara, pariringgan si Duterte, pag-uusapan nyo war on drugs. Utang ina niyan, gusto mo nga magdasal, gusto mo nga maging reliyoso isang araw lang. Puros na nga politika sa TV, pati sa vlogger, pati ba naman itong mga pare, politika pa rin. Di ba? Di ka naman mabibisit yan. Kupal. Akala mo kalinis-linis nila. Akala mo naman, walang mahirap na Pilipino sa paligid ng mga simbahan nila. Di ba? Mga bisit. Sabihin nyo na naman. Bakit yun? Bakit si Pastor? Bakit si Pastor? Separation of church and state. Bakit si Pastor tumakbong senador? Mga tanga pala kayo Si Pastor Kibuloy, hindi nga, nakikialam sa politika yan Di ba? Tumutulong pa nga siya sa gobyerno Kasama yan sa bukasyon nila, tumulong sa Pilipinas. Anong ginawa sa kanila? Kung pumasok man siya sa politika dahil pinasok siya ng politika. Mantakin mo, kaaway nila mga Duterte. Gusto nilang pabagsakin mga Duterte. Unang tinrabaho, Seminay. Unang tinrabaho, Kingdom of Jesus Christ. Dismiss na yung mga kaso, binuhay pa. Dahil lang sa politika, dahil lang magkaibigan si Duterte at saka si Pastor Kibuloy, pati si Pangulong Duterte, dinamay nila sa politika nila. Dahil si Pastor Kibuloy di umano sa isip nila ang nagpopondo sa mga Duterte. Edi pinulitika nyo siya.
Hindi siya pumasok sa politika. Politika ang nakialam sa kanya. O kaya yan, pumasok na siya sa politika. Baka sakali, kaya niyang baguhin yung mga satanas dyan. Pucha, dinaya naman. O imbis na sana, mababait na yung mga senador dyan, magiging na sanang mga makadiyos ang mga yan, pero wala. Ganyan na nangyari. Dinaya tayo sa eleksyon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap